Bakit nila pinalawak ang definition ng unprogrammed? Bakit nilagyan ng tax revenue at bakit nilagyan ng fund balance of GOCC? So why do we want to fund unprogrammed funds? Diba? But hindi, imbis na gamitin natin pangbayad ng utang o kaya gamitin to prioritize the program funds of government. Opo, sa madaling salita ma'am, sa salitang kanto, nakadisenyo yung pambansang pondo para manakaw. Makukonekta mo kasi siya, ma'am BH, dito po sa testimony ng 18 ex-soldiers na sila yung taga-deliver ng kickback na sinasabing galing sa flood control funds. Nakikita po kasi at the top of the dome kung saan galing yung pera, legal, tapos pinasok dun sa program, tapos ito na ang dati mga sundalo taga-deliver at sino pong mga personalidad ang kanila pong sinabing pinag-deliveran ng milyon-milyon na doon na nabuo yung maleta na salita, kataga ma'am. Well, wala namang lihim na hindi mabubunyag. So I'm sure in due time, we will really know the truth. Ako, I'm as eager to know the truth as you. Basta ang simple lang dito, kung talagang ganun kalaki ang tara na hinihingi at wala talagang matitira sa project. Narinig ko sinabi nung Bryce Hernandez na ang natitira na lang sa project ay 30 to 35%. So talaga magiging substandard. Kung di man substandard, ghost na nga ang gagawin. So pag ang tanong doon, saan napunta ngayon yung kinulektang pera? Then it went to somebody. Ma'am, pag-usapan po muna natin yung inyo pong mga assessment doon sa nangyaring Supreme Court kahapon na talakayan. Kaugnay po sa mga pambansang pondo, kaugnay sa unprogrammed appropriations. Ano pong mga takeaways nyo po doon, ma'am? Lalo na sa pagtatanong ng isa pong Associate Justice sa Solgen na pag-usapan po na parang iniiwas yung accountability sa presidente bilang last man na pumipirma po sa pambansang pondo. Yes, oo nga. Ito nga yung isang pinagtataka ko rin kung bakit binago nila yung language noong 2025 and 2026. Kasi talaga namang year in, year out, alam naman namin ng anong program, wala namang lumalabas na walang approval ng presidente. Why is it critical na may approval ng presidente? Kasi pinagpapalit mo yung program saan programmed eh. Di ba kunwari nagkaroon ka ng pera, may decision ka, kaya tinatanong ni Justice Kagiwa at saka ni Justice Lonen, di ba kahit excess revenue yan, option pa rin kung gusto mong gastusan yung program or yung unprogram. So it's a matter of choosing anong mas mahalaga. Eh syempre ako, mas mahalaga yung nakaprograma, di ba? Kesa sa naka-unprogram. Kaya mo nga siya pinrogrammed eh. So, kaya imposible or parang dapat lang na may approval ng presidente kasi tinatanggal mo sa kanya yung priority niya kung uunahin mo ang unprogram. Opo. So, noong 2025, tinanggal yung subject to Section 35, Chapter 5, Book 6, EO 262. Yan, yung, kung ano may eksakto yun, tinanggal yun. Because that Section 35 speaks of a lump sum appropriation that expressly said the special budget is upon the approval of the President. Noong 2025 na at 2026, ang nakalagay na lang, subject to a special budget request. Pero ang galing ni Justice Kagiwa ba or Justice Leonen when he said, pero nakalagay doon, ni Leonen, nakalagay doon, subject to rules and regulations pa rin. Kaya implicitly, di ba sabi niya, ni-repeal ba? Di ba tinanong niya, ni-repeal ba yung Section 35? O sabi ni Solgen, hindi. Di ba? Hindi lang siya expressly stated, but implicitly, you are still saying that the admin code is still very much alive. Kumbaga, valid pa rin siya. So it still needs the approval of the President. Po, ma'am, gaano po kahalaga na itong mga ganitong issue po, ma'am, ay nababrought out into public consumption? Kasi bihira kasi natin marinig itong ganitong paliwanag, ma'am. Kung ang HREP o may it be ang Senate po ang nagsasagawa ng mga pagdinig. Kung matatandaan mo, marami kaming nag-object sa unprogrammed funds. Isa na kami doon, isa na si Kong Robert at sinasabi nga namin, ano bang ina-approve namin? Di ba may ina-approve namin ayaw na yung magbigay ng standby authorization. Kasi yung unprogrammed is like a standby authorization. It's like a blank check. Di ba? Parang i-issue mo pa lang kapag may pumasok na excess revenue. Pero paano ka magkakaroon ng excess revenue kung in deficit yung ating bansa? And I remember noon, nung ako pa yung congresswoman, talagang tinanong ko to sa DBCC. Sabi ko, bakit ang target ninyo
on this particular non-tax revenue is low when every year ang pumapasok is 400 billion. Sabi ko, bakit pinako nyo sa 200 billion? Samantalang last year, ang pumasok 400. The year before that, 400. The year before that, 400. So, ibig sabihin, kinikreate nyo na magkaroon ng excess revenue. Kahit, kumbaga, alam na alam nyo, predicted nyo na papasok itong income na to. Papasok yung gantong amount, pero gusto nyo babaan ng target. So, it's very subjective. Kung kayo ang nag-set ng target, kahit na malayo siya, doon na expected mo, dahil alam mo mas malaki ang papasok eh. Opo. You get what I'm saying? Opo. Tapos ang isa pa, na hindi na-discuss, kaya na ano ko nung nagtatanong si Justice Kagiwa, gusto ko siya i-text pero hindi ko alam paano. Because they forgot, nung 2024, hindi lang non-tax revenue, yung excess revenue na pinagkuhanan ng unprogram. Dinagdagan nila ng tax revenue collection. So pati yung excess revenue, nagkaroon sila ng target for tax revenues, not just non-tax revenue. So, ibig sabihin, yung excess revenue pinanggalingan, tax revenue at non-tax revenue. Kaya naging 500 billion yung nagamit sa program noong 2024. Opo, meron po akong nakausap many months ago, ma'am, na dati po yung kasamahan din, dating congressman. Sabi niya, nung panahon daw ng Duterte government, lahat ng mga paraan na maaari daw pagperahan yung national budget ay maaari daw nilang gawin pero hindi daw nila ginawa. Pero itong mga nangyari ngayon, lalo po yung pag-release ng unprogrammed appropriations, hindi raw niya in-expect na posible itong gawin at ginagawa at the expense of people's money. Ano masasabi niyo po doon, ma'am? Duterte government and itong ngayon na paghimay o pagbuo ng pambansang pondo? Well, katulad nga na sinabi ko, nung ina-explain ko sa mga podcast ko, from time of GMA to President Noynoy to President Digong, usually kung ano yung hiningi mo sa NEP, yun lang din ang ina-approve sa GAA na program. It was only during 2022 na mas mataas yung in-approve ng House at saka ng Senate. Or actually, hindi House at ang nagtaas. It was the BICAM that adjusted it. So, dun pa lang, tapos syempre magugulat na lang kami na mas mataas na yung na-approvean ng BICAM doon sa unprogram. Tapos, biglang pati yung special provision na bago, like I said, katulad ng sinabi mo, bakit kailangan idagdag yung tax revenue sa definition ng unprogram? Tapos dinagdagan pa ng letter D, at ito yung fund balances ng GOCC. So talagang gusto nilang i-design na lumaki ang unprogram. So, yun ang isang bagay that we really have to ask those in the BICAM or in the small committee, or sa BICAM na lang kasi hindi yun nangyari sa HGAB eh. So sa BICAM, bakit nila pinalawak ang definition ng unprogram? Bakit nilagyan ng tax revenue at bakit nilagyan ng fund balance of GOCC? So why do we want to fund unprogrammed funds? Diba? But imbis na gamitin natin pangbayad ng utang o kaya gamitin to prioritize the program funds of government. Opo, sa madaling salita, ma'am, sa salitang kanto, nakadisenyo yung pambansang pondo para manakaw. Well, ayokong magsalita ng ganon, pero first time kasi na puro DPWH yung pinuntahan na majority of the unprogrammed funds went to DPWH, and katulad nung nangyari sa mga hearings, nakita nga natin na maraming ghost projects doon. Opo, kasi okay naman daw, ma'am, yung unprogrammed funds kasi in the past budgets, kaunti lang po or zero or kaunti lang ang napupunta doon. Pero ngayon, halos karamihan po ng pera nakadesenyo doon, naka-funnel doon sa unprogrammed appropriations. Kaya, and unfortunately, out of the 155 billion, 80 billion went to flood control. So, normally, yung pagtitignan mo kasi yung mga releases sa unprogrammed funds from the past years, talagang doon sa mga ibang departamento na napupunta na kailangan yung kumbaga yung tinanggal ng Congress na deprioritize, yun ang uunahin. Kasi merong hierarchy yan eh. So, nakakalungkot na this time, puro siya napunta sa mga flood control programs na unfortunately, ginawang ghost according to their. Sa kanila din naman ang galing, di naman sa atin yun eh. opo, Sila din na nagsiwalat na naging ghost projects ang mga ito. tsaka sila din po ang So, ibig sabihin, Opo.
Eh, di ba sila na, itong administrasyon naman na to ang nagsiwalat na may ghost, na naging ghost projects yung mga flood control. At saka sila rin po nag-announce na libo-libo po ang flood control projects. Tapos pagkatapos ma-announce, 80 billion yan na nanggaling sa program. opo, tapos nag-fact check po ang kalikasan, umulan, ayun po, na-discover na di pala accurate yung impormasyon na nakakarating po sa kinaukulan. Makukonekta mo kasi siya, Ma'am BH, dito po sa testimony ng 18 ex-soldiers na sila yung taga-deliver ng kickback na sinasabing galing sa flood control funds. Nakikita po kasi at the top of the dome kung saan galing yung pera, legal, tapos pinasok dun sa program, tapos ito na ang dating mga sundalo taga-deliver, at sino pong mga personalidad ang kanila pong sinabing pinag-deliveran ng milyon-milyon na doon na nabuo yung maleta na salita, kataga, ma'am. Well, wala namang lihim na hindi mabubunyag. So I'm sure in due time, we will really know the truth. Ako, I'm as eager to know the truth as you. Basta ang simple lang dito, kung talagang ganun kalaki ang tara na hinihingi at wala talagang matitira sa project. Narinig ko sinabi nung Bryce Hernandez na ang natitira na lang sa project ay 30 to 35%. So talagang magiging substandard. Kung di man substandard, ghost na nga ang gagawin. So pag ang tanong doon, saan napunta ngayon yung kinolektang pera? Then it went to somebody. Opo. Congressman, si Admar po ito. Magandang Hi, gabi. Admar. Opo. Nabanggit po sa isang panayam ni President Bongbong Marcos, kaugnay nga po dun sa kanyang pag-aalala na baka mawala yung kanyang legasiya. Pero napag-alaman na doon sa mga key projects niya sa ilalim ng Philippine Development Plan, nailipat ito yata sa program at yung mga hindi key projects, yun yung nabigyan ng priority. So, hindi pa man natatapos yung kanyang administrasyon, parang wala na yata yung kanyang legasiya. Yun nga yung pinapoint out ni Justice Leonen, di ba, during the hearing, na kung nagkaroon ka ng excess, hindi ibig sabihin saan program mo siya gagamitin. Dahil syempre, kung ikaw ang presidente or ikaw ang administrasyon, mas gusto mong unahin yung pinrograma mo, yung sinadmit mo sa NEP, 'di ba? Tapos kung ito man ay nilagay ng Kongreso, sinasabi nga yung sagot ni Soljen Berberabe, kasalanan daw namin sa Kongreso dahil nilipat namin sa program. Pero ang final approval is the President, 'di ba? Pwede sana vinito niya yung portion yan, which he didn't naman, 'di ba? Meron lang siyang certain items na vinito. At may pagkakataon siya na hindi gamitin. So ang pwede explanation doon, inuna niya yung isinantabi daw kunwari, na isinantabi ko noon ng Congress. Diba? Kasi ang sinasabi ni Soljen is, kasi Congress ang nagtanggal sa priority Diba? Pero bakit pinirmahan ng Pangulo? So palagi ko, yun ang justification nila in saying na tinanggal nyo, so ito uunahin ko. Pero, paano kung meron pa rin hindi nagawa doon sa NEP na original budget mo? Siyempre dapat yun ang uunahin mo if you really want to prioritize your legacy. Opo, doon nga sa naging payag, ma'am, yung UA, yung unprogrammed appropriations, ma'am, nandyan daw yung risk. Makabubuti Yes. po ba na alisin na lang yan, gaya ng sinabi ng... Yes. Opo. From the very, very start, yan na ang panukala namin. Why? We can always submit a supplemental budget. We can always pass a supplemental budget. Nakapag-supplemental budget ang Pilipinas, I remember 5 times already. At hindi naman matagal yan na i-process, i-declare mo na savings, tapos ipapasa mo sa amin para power of the purse pa rin. At naka-shovel ready, naka-indicate, may detalye, hindi lump sum. Kasi ang delikado sa program, meron kaming special provision doon na nagsasabi, from one item, pwedeng ilipat sa kabilang item, pwedeng ilipat sa kabilang item. So, kumbaga, pwede mong paglaruan yung amounts sa bawat item. So, kunwari, ang pina-approve ng Congress, 2 billion para sa health workers, itong billion para sa ganitong project, itong billion para sa health, pwede mo ngayon siyang i-change. Katulad ng may isang year na ang naka-budget sa kanya 2 billion, pero the following year, nung nakita namin, ang inilabas na pera for that is 11 billion. Buti na lang sa health workers na punta. But what I'm saying is, what they submit to us is very far from what they really released. And we just find out the next year. Opo, meron pa silang rason, So ma'am. there's too much discretion. Opo. Kaya ayaw natin, pwede namang mag-supplemental Diba?
Pwede mo namang i-certify as urgent. 'Di ba? Maipapasa naman natin yan kung yung budget nga, ipapasa namin ng kung kailangan pag nag-certify na urgent, ipapasa namin mabilis. Yung supplemental pa kaya. Opo, minsan nga nirarason nila yung mga unprogrammed appropriation, kailangan daw yun. Dapat daw yung ma-implement. Kung kailangan, bakit hindi nilagay doon sa program appropriation? Ang sinasabi nga nila kasi, Kongreso daw ang gumalaw. Opo. Pero That's the reply of Sojen Berberabe. Pero Opo. syempre, final approval pa rin is the President. Opo. Sa tingin niyo po, ma'am, doon po sa tingin ko po parang na-corner yung government dito doon sa pagtatanong ni Senior Associate Justice Leonen na ano pala in effect pa rin na dapat pa rin na mayroong approval ng presidente. Nakikita niyo po ba para mailigtas lang ang presidente kaya sinasabi na hanggang DBM lang yung perma, pwede na mag-decide yung perma at sasabihin ng presidente na wala akong wala akong kinalaman diyan sa mga paglalabas ng budget kasi ganito yung aming ginagawa. Kaya nga ang galing nung pagka-point out ni Justice Leonen the other day. Parang sinasabi niya, inalis niyo lang yung pagiging explicit niya. But implicitly, nandiyan pa rin siya kasi subject to budget request and rules and regulations and governing rules and regulations. And the governing rules and regulations still refers to the admin code. So implicitly, there should be an approval of the President pa rin. Kaya yun ang sinasabi ni Justice Leonen. Kahit anong language pa yan, hindi nyo naman ni-repeal yung Section 35, then it's still enforced. Kaya it's still subject to the approval of the President. Dahil dapat lang naman kasi pinapakialaman mo, namimili ka anong ipa-priority mo, programmed or unprogrammed. Opo. So it has to be the decision of the President. Opo. Nakikita niyo po ba, ma'am, na sa lalong madaling panahon ay maglalabas din po ng desisyon ang Korte Suprema ukol nga po dito sa kini-questioning 2024, 25, 26 na budget considering ilang buwan na lang din mag-uumpisa na rin po yung deliberasyon para po sa 2027 budget. Ako, I'm hoping that they make a decision bago mag-2027 budget para hindi na magkaroon ng unprogrammed appropriations. Opo, ma'am, meron po And may this be a lesson to all of us in both House and the Senate. Opo, ma'am, At pag-usapan. saka, sana ma-discuss din nila doon yung earmarked revenues. Alam mo naman yan, that's very close to my heart. Itong cash is fungible is really being abused already by DOF eh. Dahil lagi lang, cash is fungible, cash is fungible, cash is fungible. Pero walang transparency. Diba? And yan ang naka-earmark yan eh. Kasi fungibility, kung iyan ay naka-earmark, it loses its fungibility dapat eh. Or dapat may constraints ka para gamitin ito. So, kaya katulad yan, yung PhilHealth, diba? Ginamit nila kasi sinasabi nila cash is fungible. So, nawawala yung point kung bakit namin in-earmark yung pera para hindi nga magamit sa ibang bagay eh. Tapos gagamitin mo pa rin. So, I'm really hoping na ma-discuss itong cash is fungible issue na to para to give guidance pa sa DOF at hindi nila gawin not to abuse the use of its fungibility.